iba pa rin yung luto ng nanay ko. Hindi ko alam kung ano yung ingredients na nilalagay ni mama dito. Hi guys! So today, magluluto ako ng pansit bihon. Kasi nakita ko si Uncle o si Kuya Rai, nagluto sila ng pansit and napaibig ako. So, gagawa ako ngayon at ang ilalagay ko ay chicken. So, ayoko kasi ng pork sa pansit. Kaya ilalagay ko chicken. So, ito, nag-diet na ako ng chicken at saka ng bawang, sibuyas at saka ng carrots. Pati yung cabbage. So, simulan na nating magluto. Unang step, igigisa lang natin itong bawang at saka sibuyas dito sa mainit na mantika. Tapos, halo-halo lang hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Tapos, after nyan, pwede na natin ilagay itong chicken. Yung chicken pala is breast at saka ribs yung ginamit ko dyan. So, lutuin lang natin yan. Tapos, lagyan na natin ng chicken cubes, pampalasa. So, sinasama ko na siya sa pagigisa. Ayan. Lutuin lang natin yung manok. Ayan. So, habang niluluto natin chicken, lagyan natin ng konting paminta. Konti lang. Alam nyo, si mama yung pinakamasarap sa amin magluto ng pansit. At hindi siya masyadong naglalagay ng paminta. So, sana ma-achieve ko yung luto na gaya ng kay mama. Kasi namimiss ko na yung luto ng nanay ko eh. So, ayan. Paminta. Tapos, hintayin na nating maluto yung chicken. Yung next na ilalagay naman natin ay pork broth. Ang tawag namin dito kaldo. So ito yung parang pinagpakuluan ng mga baboy. So ito yung meron ako dito sa freezer. Ito yung ilalagay ko. So ilalahat ko na to. Ayan. Tapos pwede na nating lagyan din siya ng soy sauce. So ito tansya-tansya lang. Konti lang muna para pwede nating i-adjust kapag kailangan. Tapos lutuin lang natin yung kaldo, pakuluan lang natin. Ayan. Okay. So ito guys, kumukulo na siya, ilalagyan naman natin siya ng tubig para mabalanse yung lasa. Kasi for sure medyo maalat-alat yan. So dagdagan natin ng tubig. Tansya-tansya lang. Tapos pakuluan lang natin yan and then pwede na natin ilagay yung bihon mamaya. So ilagay na natin yung bihon. Dalawang lapad ng bihon yung lulutuin ko. So ilagay lang natin siya dito. Lutuin lang natin siya. Ayan. So, habang hinihintay nating maluto yung pansit, ang masarap na kapartner niya sana ay tinapay. Kaya lang, wala kaming tinapay. At meron pala akong binili ditong chicken tender sa Marks & Spencer. So, ito yung ipapartner ko sa pansit. So, madali lang siya. I-air fry lang siya ng mga 15 to 20 minutes. So, dito ko siya lulutuin. So, ayan. Ito yung partner ng ating pansit. Tapos, ilagay na natin yung gulay natin. Yung carrots muna yung ilalagay natin kasi mas medyo matagal itong maluto kesa sa cabbage. Halo-halo lang. Ayan, after a while, ilagay na natin yung panghuli, yung cabbage. Ito, mabilis lang itong maluto. Lalagay lang siya actually dito. Tapos, konting halo lang. Medyo luto na rin yung bihon natin at saka yung carrots. Tapos, takluban lang natin. Siguro mga 3 to 5 minutes, takluban lang natin yan kahit mababa na yung apoy. Or actually, kahit patayin nyo na, okay na yon. So, yan. So, ito na guys. Luto na ang ating pansit bihon. Ayan, yun ang itsura niya. Konting halo na lang. Tapos, pwede na itong iserve. So, ito na guys, ang aking version ng pansit bihon. Excited na ako. Kasi sobrang sarap ni mama magluto nito. So, sana na-achieve ko. Masarap siya in fairness. Sakto yung lasa niya. Hindi, medyo may pagkamaalat siya ng konti, no? Tapos, mas bagay siyang lagyan siguro ng kalamansi. Kaya lang wala kasing kalamansi dito. And ubos na rin yung lemon namin. Buti na lang nakabili ako ng ganito. Dala pa to galing Pilipinas. So, ito na lang ilalagay ko. And, all in all, happy naman ako. Masarap naman siya, pero iba pa rin yung luto ng nanay ko. Hindi ko alam kung ano yung ingredients na nilalagay ni mama dito. Siguro love. And wala pa akong love na nailagay siguro. Pero anyway, ito na po yung dinner ko ngayon. Sasamahan ko siya ng chicken tenders. So, yun po. Kain po muna ako ng dinner. And thank you po sa pagsama sa aking ngayong vlog. Bye-bye!